So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. Talo pala. Okay. So, mga kababayan, ito. So, hindi lang po nakakaalam at di po lang natin maramdaman. Meron po tayong vice presidente. Meron po tayong vice presidente. Oh. Tinaradyo, panoorin nyo if tapos na talaga. Okay. Sa di lang po nakakaalam, meron po tayong vice presidente mga kababayan. Yung nga lang, no, kahit po na umalis po siya ng Pilipinas, hindi po na natin ramdam na wala siya. Kasi po wala po siyang kwenta. So ngayon, sa di po nakakaalam, si Sara po ngayon nasa Kuala Lumpur, Malaysia. Okay. Sara Duterte travels to Malaysia for personal trip with family. Vice President Sara Duterte has departed for Kuala Lumpur, Malaysia on a personal trip with her family. Sinong family ba to? The Office of the Vice President confirmed on Tuesday, June 10, amid the Senate's preparation to move forward with the impeachment trial. Sino bang family to? Actually, no, hinahanap ko po talaga yung mga video ni Sara Duterte nung siya po ay nasa Malaysia. Wala na naman po si Mans. Hindi na naman po kasama si Mans. Di ba? Kaya ano ba? Kaya nga, na-intriga si Sara Duterte, nahiwalay na sila ni Mans Carpio, no, at meron siyang boyfriend na basketball player, na-intriga lang naman, di ba? Kasi po, hindi po natin nakikita na magkasama yung dalawa. Yung mag-asawa. Kasama kong family ko. Hindi na kasama si Mans. Kaya yun. Oh. So, alam niyo nakakatawa dito, no? Meron siyang sinasabi dito about sa impeachment trial, eh. Sabi dito, may papanalo natin ang laban na to. Dahil laban natin itong lahat. O, sabi ni Sara yan, ha? Ito ang paniniwala ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng impeachment proceedings laban sa kanya. Sinabi ito ng Vice Presidente sa kanyang pagdalo sa Philippine Independence Day celebration sa Kuala Lumpur, Malaysia. Okay. Tandaan nyo, ha, sabi ni Sara, may papanalo daw po nila yung laban sa impeachment trial. Ito daw paniniwala niya. Okay. Kasi daw po, tandaan natin, laban daw po natin itong lahat. Baka laban nyo lang. Oh, si Zulaika na ang asawa niya. Oo nga, no? Oo nga, pala, tanga-tanga ko talaga, no? Si Zulaika na pala yung yung kapumpiyangan niya. Kapumpiyangan! Walang yan na yan. Si Sara nakikipagpompiyang. Pero by the way, ang kapal ng mukha ni Sara dito. Alam niyo mga ka-streetwise, no? Kung saan ka nakakita na sasabihin mong may papanalo natin tong lahat, kung gumagawa ka ng paraan para wag matuloy yung impeachment trial. Huwag po natin kakalimutan mga ka-streetwise, no, na si Sara po, gumawa po yan ng certiorari sa Supreme Court para pigilan po yung impeachment trial. At then, inutusan niya pa yung aso niyang bakla. Sabi pa ni Sara dito, no, may papanalo natin to sa kabila ng mga banta, pananakot, pagmamalabis at bangis. Tandaan natin na walang silbi ang anumang hadlang sa nagkakaisang mamamayan. Okay. Hindi yun eh. Alam nyo, no, ito sinasabi ko mga ka-streetwise eh. Ito sinasabi ko eh. Never pong sinabi ni Sara Duterte na wala siyang kasalanan. Narinig nyo ba yun? Narinig nyo ba na sinabi ni Sara Duterte na hindi siya nagnakaw? Ako wala po ako narinig na ganun. Ang sabi po ni Sara, mananalo po siya sa kaso kasi magaling yung abogado niya. Ay, nasabi niya. Buti pa nga si Erap eh. Tingnan ninyo, ako naalala ko yan, anong panahon ni Erap, no? Nung panahon ni Erap, alam niyo sabi ni Erap? Sabi ni Erap, no, nung sinampa po yung impeachment trial sa kanya, sabi ni Erap, pagbintangan niyo na akong babaero. Pagbintangan niyo na akong lasinggero. Sabi niya ganun. Pagbintangan niyo na rin akong sugarol. Pero hindi ako nagnakaw. O, di ba? Sa Erap sinabi niya yun. Sinabi ni Erap yun. Pero si Sara, hindi niya po dininay na meron siyang ninakaw. Ang sabi lang ni Sara, magaling ang abogado ko, mananalo kami sa kaso, pinag-aaralan namin yung kaso, chismis lang yan, pero never niya sinabing, hindi ako nagnakaw. Wala akong ninakaw. Ano ba? Akala ko kung ba politiko ka, magaling ka magaling ka mangbola, ba't di mo masabi yun? Bolera ka na nga, di mo pa masabi yun. Walang yun to, no? Tanga din, no? So ngayon, mga kababayan, ang sabi nga po ni Sara,
may papanalo daw po natin to. Eh bakit yung aso mong si Torion? No, inuutusan mo na pigilan yung impeachment trial. Ituloy mo yung trial, huwag mong pigilan. Di ba tinan yung sabi ni Torion, no? Ano ba si Torion? Bakla ba to? Tinan niyo kung paano magsalita si Torion, tinan niyo. You impose upon the next Congress your proceedings? Of course not. You give a fresh authority, you give fresh discretion to the new senators. Common good behavior prevents you from doing that. O, di ba? Dimples pa yan, di ba? O ngayon, ang sabi nga po ni Torion, pumunta na naman siyang Supreme Court, si Torion. O, sabi ni Torion, hindi daw pwede na itawid daw po yung impeachment trial sa 19 to 20 Congress. Hindi ko talaga alam no, kung abogado pa talaga to, no? Actually, minura siya ni ano, no? Minura siya ni ni Ray William Johnson, di ba, si Torion? Actually, natawa ko dito kasi meron tayong meron tayong jurisprudence dito. Ito itong year number 170338. Ang linaw naman kasi dito tingnan niyo sabi dito, no? Section 123, unfinished businesses at the end of the session shall be taken up at the next session in the same status. Okay, unfinished business yun, ha? So, all pending matters and proceedings shall terminate upon expiration of one Congress, but may be taken by succeeding Congress as if present of the first time. Okay. Lino naman dito eh. Oh. Lahat ng pending matters ay pwede pang i-terminate. Ay dapat i-terminate. Pero, di ba, pwedeng ituloy kapag first time. Di ba? So, first time lang po yung kay Sara Duterte. First time lang po nilang tatakil po yan. Oh. Tapos sabi pa dito, malupit pa dito, no? Oh. Undeniably, from the foregoing all pending matters and proceedings, unpassed bills, and even legislative investigations of the Senate of a particular Congress are considered terminated upon the expiration of that Congress. And it merely optional on the Senate of the succeeding Congress to take up such unfinished matters not in the same status. Oh. Malamang ito po yung pinagkawanan po ni Torion. Okay? Pero by the way, mga kababayan, na nakalagay naman dito, unpassed bills and even legislative investigations. So, iba po yun. Iba yun. Iba po yung impeachment trial ni Sara. Di ba? Alam nyo kung ano nakakainis dito? No? Alam na nilang babasura po yung kaso, itutuloy pa nila. For what reason? For publicity reason lang po. Hindi ako natatangahan sa inyo eh. Tanga-tanga nyo eh. O tingnan ninyo yung sinampan nilang kaso kay Martin Romualdez, ombudsman ba yun? Di ba yun na ganun-ganun pa sila, si Bansot? Si Topacio? Hello, speaker. Ganun-ganun pa sila? Binasura! Di ba binasura? Di ba nag-file sila ng kaso kay speaker about sa corruption nga daw po dun sa GAA? Ano nangyari? Binasura, di ba? Wala na, kasi nga gusto lang nila na mag-ingay. To create confusion dun pa sa mga tao na meron pong anomalya nangyayari. Oh. And by the way, tingnan nyo to, no? Nasabi ni Sara Duterte na mapapanalo daw po nila yung laban sa... Sinasabi ni Sara Duterte na may papanalo daw po nila yung laban sa impeachment court. Yun nga lang, nag-file naman po siya ng certiorari. O ito, noong February pa to, no? Sara Duterte challenge validity, constitutionality of impeachment case. Oh. Vice President Sara Duterte has filed a petition before the Supreme Court challenging the validity and constitutionality of the impeachment complaint submitted by the House of Representatives against before the Senate. Di ba? Identified as respondent of the petition for certiorari and prohibition filed by Duterte on February 18. Okay. Where House Speaker Martin Romualdez, Reginald Velasco, and the Senate President Francis Escudero. The petition seeks judicial intervention from the Supreme Court to uphold due process and raise a serious legal and constitutional concerns. Di ba? So, yun eh.
So alam niyo mga kababayan, no, ang sinasabi natin dito ay yung nilalaban po ni Sara Duterte dito, no, na meron daw pong lumabag daw po yung house sa 1-year ban, no? Dito nga po sa pag-file nga po ng impeachment complaint kay Sara. And then di raw po pwedeng imaitawid yung trial from 19 to 20th Congress. Ayun din yun eh. O ito nga yun, di ba? Yung kaso na binasura yan eh. Si Sito Pasio, si Alvarez, tsaka si Jimmy Bondoc. Nabasura na po yan. Nagingay lang sila pero nabasura lang po yan. Oo. O di ba so ngayon, balikan natin to, no? So ito nga po yung sinasabi nga po ni Sara. No? Sa pag-file niya nga po ng certiorari. Yung violation daw po ng 1-year ban at saka ipagtawid daw po ng 19th Congress doon po sa 20th Congress. So, alam niyo nangyari mga kababayan? Malamang alam yun eh. Ito po yung sinettle po ni Alan Peter Cayetano. Ito po yung sinettle niya. Yung pinagbotohan ng 18.5. Ayun po yun. Kaya nga nung nagmuni-muni nga ako, nung nakita ko nga ulit, nung inisip ko nga ulit, yung final nga po ni Alan Peter Cayetano, parang pumabor pa ata dito sa impeachment eh. Kasi dito po masasagot yung certiorari ni Sara. No, na pwede pong gamitin din po ng Supreme Court na settle na yan ng impeachment court. So kailangan lang po talaga no ng certification na itutuloy po no ng hindi kailangan lang ng certification na walang violation. So ginawa na po ng Congress 'yon. Ginawa na po ng Congress 'yon. Pangalawa, kailangang mag-guarantee ng 20th Congress na itutuloy po yung kaso. Hintayin po natin yung 20th Congress. Na ako naman naniniwala naman po ako no kasi po 85% po nung mga bumoto po sa impeachment trial ni Sara sa Congress nanalo. So ngayon, syempre ito si Luistro, no, hindi papayag po na ganun-ganun lang po yun, di ba? Na pipigilan lang ni Sara nang walang trial, yung impeachment trial, yung impeachment complaint sa kanya. Yun ito. Incorporate our prayer to dismiss the petition on the ground of lack of basis, no? Kagaya po ng ating na-discuss na kanina, it is our humble submission na wala pong sapat na basehan ang Korte Suprema para mag-issue ng TRO regarding the impeachment complaint. Sapagkat ito pong mga binanggit nilang dahilan, number one, hindi kami sumunod sa verification rule. We did follow the verification rule. As a matter of fact, we followed it word for word. Yung kanilang allegation na siningit lang ang verification page after the complaint was filed already and transmitted to Senate, that is not true. Sapagkat itong 215 members of the House, they can truly attest na during the signing of the complaint, kasama na po ang verification page. And on the same caucus meeting, naganap po ang panunumpa ng ating mga members of the House in front of our Secretary General as verification process, no? Yung pong sinasabi nilang hindi namin kayang aralin ang 7 articles of impeachment in a day, ay this is misleading sa Tandaan niyo ito po sinasabi po ni Luistro. Ito po yung sagot ni Luistro doon po sa certiorari ni Sara. Ito po yun eh. Pagkat ang totoo po niyan, since the filing of the first 3 impeachment complaints, ay nagkaroon na po ng individual evaluation ng mga congressmen. Yan, no, di ba? Gago talaga tong mga abogado ni Sara, no? Sabi po kasi ng abogado ni Sara na meron daw pong paglabag doon po sa pag-file po ng impeachment. Kasi daw po isang araw lang daw po. No, isang araw lang daw po pinag-aralan yung botohan nila mismo. Tanda natin ng mga ka-streetwise, no? Simula pa lang, December pa lang. Meron na pong nag-file ng kaso kay Sara. Di ba yung civil society group, mga pare, at saka yung Magdalo. Doon pa lang, may mga congressman na po pinag-aralan yung impeachment. So, meron silang 3 buwan. Sinungaling talaga tong mga abogado. No? Basta abogado talaga sinungaling, no? We know for a fact as well na marami po sa grounds for impeachment ay subject matter na ng Quadcom hearing at ng hearing ng Committee on Good Government. So, I believe that the members of the House are familiar already with the grounds where we are anchoring the impeachment complaint. Ayan, di ba? Talino talaga ni Luistro, no?
Di ba, so paano masasabi ng abogado ni Sara na minadali yung impeachment, yung article of impeachment, may mga investigasyon na nga rin po sa sa House. 'Di ba? Yung Blue Ribbon Committee nga po ni Joel Chua. Doon pa lang eh. And about the due process of the Vice President, ito po ay i-cater natin ng maayos. As a matter of fact, sa impeachment trial po, she will be given summons, she will be asked to file her answer, and she will be asked as well to appear and present her evidence. Yun po yung requirement ng due process. Wala po sa batas na bago mag-file ng impeachment complaint, i-notify muna ang Vice President, no? So ito pong ating mga paliwanag na ito ang dahilan kung bakit kami naniniwala na dapat i-dismiss, i-deny itong petition for issuance of TRO with regards to the impeachment complaint. O, di We ba? usually Pag si Luis po talaga nag-explain, malinaw eh, no? Pero pag DDS po yung makakapanood nito, di po nila maintindihan. Hindi, sa totoo lang, no? Di ba tama naman, di ba? Pag si Luis po nag-explain, talagang maliliwanagan ka. Yun nga lang po, wala po talagang, wala pong benefits ang isang magandang explanation pag bobo po yung nakikinig, parang mga DDS. Kasi po mga DDS, mga kababayan, wala pong mga alam yan. Ang alam nyo lang po ng mga yan, puro patay-patay. Puro droga-droga. Wala yung mga DDS na yan, no? Droga-droga. Puro mga droga-droga lang alam ng mga yan, eh. Puro patay-patay lang, eh. Oh. So, kaya mga ka-streetwise, no? Alam naman po natin yung update dito, no? Okay. So, una sa lahat, mga kababayan, no? Doon nga po sa hinihingi nga po ng Senate na certification, nagbigay na po ng certification yung House. Diba? House says Sara Duterte impeachment complied with Constitution. Diba? So, actually, no, ito yan eh. Ito. Diba? Nakita nyo ba? Ayan. So, ito yon. Ito po yung hinihingi ng certification ng Senate. Na pinirmahan nga po ni Don Gonzales, ni Suarez, tsaka ni Dalipe. Okay. So, ngayon mga kababayan, tandaan natin na ito certificate po na to, ito na po yung sagot dun po sa certiorari ni Sara. Ito na po yun. Di ba yung sinasabi nga po na merong 1-year ban? Ito na po yun. Oh, sabi ng mga congressman, wala daw po sila lang nilabag. Oh, di ba? So, di na kailangan duman ng Supreme Court. Ito na, sinagot na. Oh. And then, pangalawa mga ka-streetwise, no, yung sinasabi nga po ni Sara na na hindi daw pwedeng maitawid sa 20th Congress kasi nga po na-file ang 19th Congress. So, tandaan natin mga kababayan, no? And ayun din po, naka-file din po yan sa Supreme Court ng mga abogado ni Sara. So, mangyayari lang po dito, no? Pagpasok po ng 20th Congress, di ba? Magbobotohan ulit yung 20th Congress kung sino yung House Speaker, kung sino yung mga officials, and then, magsa-certified lang na naman yan na tinatanggap namin na itutuloy ang kaso ni Sara from 19th Congress to 20th Congress. Tapos ang usapan. So, ang lumalabas dito mga kababayan, no, yung final nga po ni Alan Peter Cayetano, pabobor pa sa atin. Honestly, ewan ko lang kung mag-agree kayo, well, na-delayed nga siya. Oo, honestly, na-delayed po siya. Pero mga ka-streetways, no, yung ginawa po ni Alan Peter Cayetano, ayun po ay hakbang para maitawid po yung impeachment trial sa 20th Congress. Na ito po yung tutulan ng mga abogado ni Sara. Kasi nyo ba? Nakuha nyo ba yung point? Tingnan ninyo, di ba? Sabi nga po ni di ba? Sabi nga po pangalan ito? Ni Bato. Tuwan-tuwa pa si Bato, di ba? Tuwan-tuwa si Bato na okay, yung ibabalik sa House. Yung yung article of impeachment. Tapos nagulat na lang si Bato na biglang magbabagsak ng summons. Oh. So akala ko ba binasura na yung kaso ni Sara. Bakit may summons? So parang naisahan pa nga si Bato dun eh. Parang naisahan pa nga si Bato sa totoo lang. Kasi tandaan natin na ano ba gusto ni Bato? Ma-cancel po yung impeachment trial. Yung matigil po yung impeachment trial nang walang trial. O di ba? Tuwan-tuwa si Bato, no, guided siya ng Holy Spirit. Holy Spirit Indigo. Malamang Holy Spirit yan ng mga namatay ng tukhang. O. Kasi hindi mo alam na naisahan ka doon. Di ba?
Hindi kasi ayun ang point eh. Yung doon po sa ginawa nga po ni Cayetano, para pumabor pa nga sa atin sa totoo lang eh. Kasi tandaan po natin, ang gusto po talaga ni Bato de la Rosa, matigil po yung impeachment trial. So, ang ginawa po ni Alan Peter Cayetano, o sige, para matigil ka na, ibalik na lang natin to doon. Ibalik na lang natin yung article of impeachment sa House na hindi naman tinanggap. O, di ba? So, yun. Pero ang nangyari, nung naglabas po ng summons si Escudero, ayaw ni Bato. Kasi ang akala kasi ni Bato, porket na binalik po yung summons sa House, wala nang ang akala kasi ni Bato, na pag binalik na po yung article of impeachment sa House, wala nang summons. Pero nagka-summons pa rin. Naalala ko ngayon nasakyan kong Grab eh. Kasi yung nasakyan kong Grab, di ba? From the hotel, nabanggit ko yung hotel tuloy. From the hotel, papunta sa bahay namin, DDS. Di ba? DDS. Di ba? So sabi niya, yung Grab driver, no? Kasi ako nakipagkwentuhan talaga ako sa Grab eh. Kapag alam ko approachable yung Grab driver, nakipagkwentuhan po talaga ako. Sabi niya, wala, talo yung impeachment nila. Pahiya si Ontiveros. Wala na, binasura ng impeachment. Sabi ko, inisip ko, puta, DDS tong driver na to ah. Sabi ko, DDS to ah. Sabi ko, ganyan. Alam yung sagot ko? Sabi ko, paano po boss na-cancel? May summons. Nagbagsak ng summons. Wala. For ano lang yun, formality lang yun. Summons for formality? Ano kaya yun? Saan ka nakakita ng summons na pagsasagutin mo yung isang tao, formality? Isa lang ibig sabihin ng mga kababayan eh. Hindi po talaga naintindihan ng mga DDS yung mga sinasabi nila. Hindi po talaga naintindihan ng mga DDS yung mga pinaniniwalaan nila. Oh. Sabi ni Abnoy sa Malaysia, next president daw ang buhaya. Bahala siya dyan. Ay, salamat nga pala, no, Mama Luis. Maraming salamat po dyan, no. So, yun nga mga kababayan, no. So, yun. So, kayo po, no, ano po masabi nyo nga po dito sa sinabi nga po ni Sara na ilalaban niya daw po yung impeachment trial at laban daw po ito ng sambayan ng Pilipino. Well, no, kung laban ito ng sambayan ng Pilipino at ipapanalo mo to, huwag mo pipigilan. Di ba? Huwag mo pipigilan. Ginagamit mo pa yung Supreme Court na wala namang kinalaman po dyan. Hindi kasi sa totoo lang po, no? Pag pinadaan po ito sa Supreme Court, no, sabi ng ibang mga abogado, magkakaroon po ng overlapping kasi paras po silang on that matter, paras po silang judiciary. So magsasapawan po silang dalawa. Di ba? Takero karamihan sa kanila mangmang. Di ba? Meron silang bobotante. Di ba? Kaya nga eh. Yan lang, so comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan, no? So kayo ba naniniwala po ba kayo na ilalaban to ni Sara hanggang matapos? Kasi tandaan nyo meron pong chismis po ngayon na baka mag-resign po si Sara para hindi na po matuloy yung impeachment trial. Pag ganun po nangyari, boring. Boring yon, puta na. Huwag ka magre-resign. Oh. So, yun na. So, yun na. So, comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. No? And then, mga ka-streetwise, no, next topic pa tayo.